Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Philippine National Railways Tutuban Station. Today is the start of what we call Tigil Pasada. Inuulit ko, humihingi kami ng paumanhin sa ating riding public dahil titigil ang PNR in Metro Manila. Pero sa kabilang banda, this is really an opportunity. Ito po ay isang oportunidad para ang PNR magawa namin ang most modern railway system namin na dadaan mula Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang Calamba City sa Laguna. At alam po namin na marami ang mga pasahero natin ang mahihirapan. Kaya humihingi kami ng paumanhin. Subalit, hindi naman po kami nagkukulang. Kami po ay magde-deploy ng mga buses, and if possible, maski UV Express in the affected routes. And Chairman, matanong ko lang po, ilan po yung mga buses na sinasabi niyo pwedeng makatulong at alternatibo na patatangyan? Nagbigay po ang LTFRB ng authority for emergency franchises for 25 units. So, humigit kumulang 25 ang tatakbo sa mga rota na yan. At kung kinakailangan, dadagdagan pa, titignan po namin maigi. Kaya nga wala pong holiday ang PNR. Makikita ninyo, nagtatrabaho pa rin kami because we are closely monitoring the situation. And kung saan kailangan, doon kami magdadagdag. Kung ano ang maitutulong natin sa ating mga pasahero, handa po kami gawin yan. And Chairman, saan po ang maaabot ng serbisyo na gagawin ng pagpapalawak ng mga bagong linya ng PNR? Hanggang Calamba, Laguna po. Mag-uumpisa yan sa Clark, sa Pampanga, pupunta sa Bulacan, from Bulacan, pupunta sa Metro Manila, to Alabang at Calamba, Laguna. To a total of 35 stations ang ginagawa ng PNR. Mga modern stations po yan. May land component yan, land development component, at magkakaroon na rin ng tinatawag na interconnectivity. May mga ibang modes of transportation na dadaan sa mga istasyon namin para hindi mahirapan ang ating riding public. Ngayon po ang huling biyahe ng tren, Chairman. Ngayon po ang huling biyahe ng tren sa Metro Manila. Meron namang tren na pumabiyahe sa Bicol. Pero dito po sa Metro Manila, today is the temporary last trip. In other words, 5 years from now, magbabalik kami. Siguro ang mensahe ko sa ating mga kababayan ay katulad ng sinabi ni General Douglas MacArthur. I shall return. The PNR will return. Stronger, better, more modern, and this will be at par with world standards. Makikipaglaban tayo kagandahan sa mga railway system na nakikita nyo sa mga neighboring countries natin sa Asia at sa Europe. Hindi papahuli ang Pilipino, hindi papahuli ang PNR. And Chairman, ito po nabalitaan ko, merong elevated na mga susunod na biyahe ng PNR. Yes. Ano po ba yung plan? Kung makikita po ninyo, ito yung mga models na ginagawa kayo ng PNR. Iikot yung mga cameras. Yan po, yung mga stations na ginagawa na yan, most of them are elevated. Pagdating ng Metro Manila, it is upgrade level. Meron pang bababa sa subway. Kaya this is an engineering marvel na hahangaan hindi lamang ng mga kababayan natin, pero hahangaan mo yan sa buong mundo. Kaya nga ho,
malaki ang credit na dapat ibigay natin sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. No? Sa kanyang political will and sense of vision. No? I am calling him the father of the railway system of the country because it is under his term that the PNR is being modernized, reconstructed. No? Siya po ang Pangulo na gumagawa niya. Kaya malaki ang credit na dapat ibigay sa kanya at sa ating kalihim ng Secretary of Transportation, ang mahal natin na si Secretary Jimmy Bautista. No? Sila po ang namumuno dito sa proyekto na to. Kung hindi dahil sa ating mahal na Pangulo at sa ating Secretary Bautista, hindi po mamodernize. At balik na naman tayo sa mga lumang trend. Ang tawag dyan, yung mga home along the rail trains, ano? Hindi na po yan. That is a thing of the past. Bigyan lamang kami ng pagkakataon na matapos itong construction na ito. At inuulit ko sa mga pasahero, mga kababayan ko sa Metro Manila at sa buong Pilipinas, humihingi po tayo ng paumanhin, humihingi tayo ng konting pasensya, subalit makakaaso po kayo, you have my word, bilang chairman po ng Philippine National Railways, ako po si Mike Pagpagal at nangangako ako na tatapusin natin ang construction ng North-South Commuter Railways sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Secretary Jimmy Bautista at Presidente Ferdinand Marcos Jr. And Chairman, matanong ko na lang po, ano pong klase ng train ang ipapalit sa dating mga train? Mga electric trains po yan na pre-procure from Japan. No? Kaya makikita nyo po, even the trains themselves are at par with world standards. No? Makikita po ninyo, mga brand new yan, mga high technology o high-tech ang tawagin. No? Kaya hindi po mga lumang trains yan, hindi tayo magpapahuli. These are state-of-the-art electric trains that we procure from Japan. And 5 years po ang stop na itong PNR. Yes. Makikita rin po ba namin yung pagbabago rin po? Nakikita, ngayon pa lang nakikita na. Pag pupunta po kayo sa Clark, pag pupunta po kayo sa Pampanga, pag pupunta kayo sa Bulacan, pag pupunta kayo hanggang Valenzuela, doon ang construction 80 to 85%. Halos tapos na. Ayan po, makikita ngayon pa lang nakikita na. Kaya in 5 years from now, makikita ang pagbabago. Babaguhin natin together ang Republika ng Pilipinas. Kaya please, humihingi ako, tulungan ninyo kami, no? Intindihin ninyo kami. At kung mabibigyan nyo kami ng pagkakataon, we're doing this not for ourselves, but we're doing this for the future generation of the Filipinos. No? Para sa mga susunod na henerasyon yan. Sa mga anak natin, mga anak ng mga anak natin. And Chairman, tanong ko lang, saan po dadali ng mga train o bago na hindi po muna ginagamit? Currently, nagpapatakbo ho kami ng lines in Bicol. Minamigrate natin ang mga existing na mga tracks natin sa Bicol. So, yung mga nakikita ninyong mga bagon natin na tumatakbo, inilipat po lahat yan in the South, Quezon, and in the Bicol region, dahil doon sa lugar na yan, we plan to land and maybe expand in the South, no? Habang kinoconstruct ang Metro Manila at Laguna. And Chairman, may plano din po ba sa mga street dwellers? Kasi usually mga street dwellers nakatira po sa mga villages. Opo, nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Human Settlement and Urban Development at nakikipag-ugnayan din kami sa National Housing Authority to provide relocation houses to the affected informal settlers. Yan po, kasama ho yan sa plano, kasama ho yan sa budget
at kasama ho yan sa pinapatupad. Ginawa na ho yan sa Pampanga at sa Bulacan. Hindi mo yan natatayo kung hindi mo i-relocate ang mga nakatira dyan. So, sa Metro Manila at sa Laguna, gagawin din. Tulad ng ginawa sa Pampanga at sa Bulacan. What I'm talking about here is something that we have already done. We've done it there, no? So, it is only a matter of doing it here and in Laguna. But this is not an adventure because we have already done it. Ating Facebook page, ang Philippine National Railways. Nandoon ang update ng construction, ang update ng mga buses na i-deploy namin, ang schedules, nandoon lahat. So, I invite our listeners, I invite our audience, no, na pupunta ho kayo sa Facebook page ng Philippine National Railways kung may mga tanong kayo o may mga gusto kayong malaman. Again, magpapasalamat po ako. Today is a very special day for PNR because today is a dawn of a new day. No? Ito ang start ng construction ng NSCR. Totoo, maraming malulungkot. But this is only temporary. It may be a long temporary pause, but what awaits us is a revolution. No? A revolutionized a modern railway system. Babaguhin natin ang mukha ng Pilipinas kung tutulungan nito. Maraming salamat po. At magiging proud yung mga Pilipino. At rin po magiging talaga. proud ang mga kababayan natin sa ginagawa ng PNR, sa ginagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa ginagawa ng ating mahal na kalihim Secretary Jimmy Bautista. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.